Mukhang natatakot na si Ma'am Shi natin. Not because binubulgar, well, maybe isa to sa kinatatakutan ni Ma'am Shi, no? Binubulgar ni, ni Dean Chase yung di umano'y bembangan video, pa isa-isa niyang ina-upload pa putol-putol kasi nga hinahunt talaga sila, no? May hunting na nagaganap, no? Pinapahanap talaga sa US si Dean Chase at saka si Mr. Tubig. Pero yan lang ba ang ikinatatakot ni Ma'am Shi, mga kababayan, na ang pagkalantad ng kanilang bembangan video na di umano ay nagbabayad nga sila ng 2.3 million makatikim lang ng imported na banana, and there's another one with almost 1 million banana rin kasi apat sila. So dalawang gigolo ang hinire or escort, 'di ba? I think parehong imported yan, syempre, di ba? Baka nga mamaya akala nila foreigner si Mr. Tubig, eh dugong Pinoy pala. Maybe that's the reason why nag-take ng video si Mr. Tubig. Noon, sabi, kilala to sa Pilipinas, ba't ganitong pinagagagawa ng dalawang ito? Baka pera ng Pilipino to, willing magwaldas ng pera, pinapirma pa ako ng NDA or non-disclosure agreement na hindi ako magsasalita sa eksena namin. At kung gusto kong mabiyayaan ng bonggang-bongga ng generous payment, o tumahimik ako at magpaputok ako ng 4 na beses or 5 pa nga, kaya lang umayaw na siya. No, oh, grabe yun. Ganun ba ang mga kalalakihan? Kaya ba nila yun? Nakakalok! Sabi ni Crazy. Nakakalok! Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ano? Anyway, nakakapag-cause for sure yan ng takot kay Ma'am Shi. Kaya nga, pwede naman nilang kasuhan si Dean Chase, di ba? Tsaka si Mr. Tubig. Total, hawak na nila yung mga gadgets ni Dean Chase sa ni Mr. Tubig eh. 'Di ba? Pwede nga nilang siraan yung lalaki, no, na half Pinoy pala sa mga kliyente noon, mga contacts noon. Baka mamaya may iba pang video or recorded video doon si Mr. Tubig na gagamitin nilang pang halimbawa, kung si Jingay ay naging kliyente ni Mr. Tubig, right? Pwede talaga nilang i-blackmail o maybe sa mga US officials kung may kliyente rin na ganun si Mr. Tubig. Right? Nakuha kasi yung mga gadgets nila, mga kababayan. Pero sa tingin ko, hindi lang yan ang kinatatakutan ni Ma'am Shi, kundi itong pakikipagkita ng ng Chinese ambassador sa iba't ibang public officials ng Pilipinas. Segue tayo, no? Iwanan natin yung karimarim na pag-lollipop ni Anis. Yung pagsubo niya ng tubig, no? Nilololipop niya ang tubig ni Mr. Tubig. Iwanan mo na, ang bongga naman ng regalo ni Ate Evelyn. Thank you so much. Ayan, sana buo kong makuha yun, ate. Okay, here's the posts that I have seen, mga kababayan, na itong Chinese ambassador na parang di ba, nag-back out sila eh. Sina Tariela at pati yung mga senador na ang tatapang, di ba? Gusto nila i-persona non grata yung Chinese ambassador ba yun? So, pero nakikipagkita sa kung sino-sinong public official, public officials in the Philippines. One of them is Pambari 4 ng Cebu. So, bakit nag-courtesy call? Maybe gustong mag-invest ng mga incheck sa Cebu as the next hub. Kasi ang Manila, congested na, mga kababayan, di ba? Puno na ng establishments ang Manila. So maybe hahanap sila ng iba pang lugar kung saan medyo maganda siguro ang mag-invest or magtayo ng kanilang mga pagawaan or negosyo or whatever. Pero alam niyo mga kuya, hindi tayo kailangan ng China. Meron yan silang mga districts or kung ano man yung provinces in China na doon talaga yung mga mga pagawaan nila, like Guangdong ba yan? I forgot the names kasi nga mahirap banggitin. But yan po Cebu Governor Pamela Baricuatro, Pamela Cebu Governor Pamela Baricuatro warmly welcomed newly appointed Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Bagong appoint yan. Ito ba yung persona non grata nila kaagad? During the courtesy call at the Capitol on January 2026 or 26 of January. Ito ba yon? Ito ba ang pangalan? Jing Quan. Okay? Jing Quan. Tingnan nga natin kung ito yung tinagpo ni Ma'am Shi. Nakipagkita si Ma'am Shi, Ay, parang binigyan ako ng pangkuwofi ng Ate Jasmine ko. Pupunta na agad ako sa MBS, Ate Jasmine, sa pangarap. Pangarap na lang. Okay. Si Ma'am Shi, nakipagkita kay sinong ambassador tinagpo ni Ma'am Shi?
Pareho! Oh, FL nyo, Ma'am Shi, with Chinese Ambassador Jing Quan. Oh, ibinahagi ng Chinese Embassy in Manila ang larawan kung saan magkasama si ang sabi ni Inchik sabi ng mga Inchik tatanggalin daw nila ang kanilang Chinese Embassy sa Pilipinas, 'di ba? O nagpanic yata ang palasyo. Hindi. Tapos itong si Ma'am Shi, ang pangit ni Ma'am Shi. What's happening with you, Ma'am Shi? Ba't kaya itsura mo? Parang gusto mong maging Inchik, gusto mong lumit ang mata mo. Ang laki ng mata mo eh. Parang tarsier. Tama ba? Parang buot. Tama ba? Bakit na pungay-pungay ka din? Ginagaya mo si Jing Quan. Ibinahagi ng Chinese Embassy in Manila ang larawan kung saan magkasama si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, at First Lady Liza Ma'am Shi ninyo. Pleasant talk with the First Lady. Pleasant talk daw mga ting. Ba't gaya ng pagmumukha ni Ma'am Shi? Parang hindi masyadong na-edit. Dali lang. Nag-i-in-check ka dyan, Ma'am Shi, ha? Tigil-tigilan mo kami. Malaki ang mata mo, ha? Mutlog ka, Ma'am Shi. Mudlo ka, Ma'am Shi. Mudlat ka, Ma'am Shi. Tigilan mo kami. Bakit siya nakipag-picture sa Chinese Ambassador? Akala ko ba sinusuko ng Pilipinas ang Chinese Ambassador? Ang China. Akala ko ba makipag-gyera na tayo? Si Tariel lang malapad ang ilong. Gustong makipag-gyera sa China. Gustong maging tota ng kano. Bakit? Bakit kayo, mga kababayan? Bakit si Ma'am Shi nakikipag-rubbing elbows ulit sa mga Inchik? Di ba nung last Chinese New Year, nung isa pang Chinese New Year, 2025, nahuli si Ma'am Shi na tumatakas sa media. Umattend siya sa Chinese New Year, I think that's in BGC. Di ba may negosyo si Ma'am Shi na marami siyang mga Chinese business partners. Ang sabi nga, mga smuggler daw yung iba dyan. Mga nag-ismagol ang negosyo. Yumaman actually si Ma'am Shi sa kanyang pakikipag-tie-up sa mga Inchik eh. Tapos nung nanalo, binabarubal nila, binabalahura nila ang mga Inchik, no? Gusto nila makipag-away. Dyan ang galing yung yaman nila bago pa naupo si Ngiwi. Dyan sila nakasurvive lalo na nung pandemic, di ba? So, why is she rubbing elbows again with China? Lalo na sa Chinese Ambassador. Dahil ba ito sa pagkikita ni Mayor Baste at ng isang Chinese Ambassador? Baka si Jing Quan din ito mga siya rin mga ating. Yan siya Anong post ni Baste? This was 5 days ago, pero yung post naman ng pagkikita ni Ma'am Shi at ng Chinese Ambassador na yan, tumagpo kay Baste, ay 12 hours ago. 5 araw ang nakalilipas nang makipagkita si Baste sa Chinese Ambassador. Nakipagkita rin kanina si Ma'am Shi. Ayaw patalo. Bakit? Kinakabahan ka na ng bongga-bongga, Ma'am Shi? I have a feeling na ninenervyos na silang mag-asawa. Okay, 5 days ago, nakipagkita si Baste, the same person. Di ba yan? Tinanggap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, itong Lunes, Enero, ika-26 sa Davao City. Nasa lungsod ang ambassador para sa 2 araw na pagbisita sa layong palakasin ng ugnayang bilateral at kooperasyon sa antas lokal sa pagitan ng Pilipinas at China. Kapag ang mga Inchik, ang tulay ng Davao, di ba? Regalo ng China yun eh. Dahil nga binalik ni Tatay Digong ang magandang ugnayan ng China at Pilipinas, 'di ba? Ng China. So, in return, nag-sponsor ang China ng project. Yung isa doon, yung tulay, 4 na big ticket projects sa Davao, 'di ba? Yung bypass road, I think, plus yung bridge, yung Bukana Bridge na inagaw ni Ngiwi. Feeling niya kanyang proyekto ang poke ng ilang mambunong miyawang poke ng ilang bulwagan naman ng kanyang maluwang pa sa kuweba ni Bangenge ang kuweba mo, Ngiwi. Pwedeng pumalakpak sa loob, nag-echo pa. May pagdapa-dapa ka pa. Hi, Ginoo ko. Anyway, baka sumasabit ang ipon mo. Tabi-tabing. Hindi kaya, Ngiwi. Ikaw ang lakas ng loob mong lumolipop, ha? Going back. Bumalik na naman tayo sa lollipop, mga adat kuya. Ang lakas ni Ngiwi lumolipop, no? Yung panga niya nakangiwi. Baka mamaya sumasabit yung ngipon niya, nasusugat pa. If it's too big, Ngiwi, wag mong ilolipop. Sasayad ang ngipin mo, maalibadbaran sa iyo ang lalaki.
Okay? Ngumanga ka ng bongga, ipabunot mo na lang ang lahat ng ipon mo, total nagdugo-dugo na yan siya. Tapos, 'di ba? Sungki-sungki, ipabunot mo ng lahat para pag sumubo ka, walang sabit. Di tulad ng iba. Sabi ni Sandara Park na yun. Sandara Park. Walang sabit. Di tulad ng iba. Parang may ganung kanta si Sandara Park noong araw, no? Ano yan? Commercial yun ng shampoo, di ba? Okay. So, mukhang maganda ang, di ba, ang pakikipagkaibigan ni Baste at ng Davao City sa China. At kapag nagbo-boom ang Davao at hindi nagbo-boom ang Ilocos Norte, kumusta naman? Ano ang magiging palusot ni Iwe? Hindi ko uunahin yung aming baluarte. Baka sabihin na conflict of interest. Baka sabihin na paborito ako. Bakit yung anak mo doon na sira-sira ang flood control ni Iwe? Pero billion-billion naman yung insertions di umano. According kay Zaldico. Anyway. So, 5 days ago, nakipagkita si Baste kay Ambassador Jing Kwan. 6 days ago, nakipagkita kay Pam Barre-4. Nauna muna kay Pam sa Cebu and then dumiretso ng Davao. Alam niyo naman, nakikipag-rival ang Cebu at Davao sa Manila. Kung tutuusin, naunang maging lungsod ang Cebu kaysa sa Maynila, mga kababayan. Hindi ba? Diyan unang dumaong ang mga Kastila. Diyan unang dumaong si Magellan. Diyan nga pala nagurgur si Magellan. Hindi, Limasawa. Was it in Limasawa in Leyte? Niwe, pumunta ka nga sa Limasawa. Bilis, mali natin, di ba? Maulit ang history. Charot lang. Kung si Ferdinand Magellan nagurgur sa Limasawa, si Ferdinand Magellan Jr. kaya, saan magurgur, ha? Buisit na yawa. Anyway, sana tayo. Ito yung assessment ko dyan, mga kababayan. Kung bakit si Ma'am Xi ay napilitang makipag-rubbing elbows ulit sa Chinese ambassador. Kasi parang naiimbierna na yung China sa pagiging asbag ni Tariela, di ba? So parang gustong makipaggirian. Gusto ng Coast Guards natin at ng mga engot na mga mga baliwag yata yung mga matitikas na yan, gustong makipaggirian sa Coast Guards ng China. Right? Talagang dinidemonize ang China. Pati yung mga senators na pro-China, just like Robin, Bato, even si Mangga, dinidemonize. Okay? Hindi daw sila senators. Sila daw ay Chinators. Okay? Kasi pro-China. Kapag pro-China, nakakahiya. Mga kababayan, kayo nanonood sa Pilipinas, nakakahiya ang Pilipinas sa totoo lang. Alam niyo ba yung pagiging masama ng ugali ng ibang mga nabibrainwash ng mga anti-China politicians katulad ni Sisa Virus at ngayon gobyerno ni Ngiwi. Mga anti-China yun, di ba? Sina Trililing, sina Dilibog, yan yung mga Pinklawan, anti-China yung mga yan eh. At ngayon, anti-China na rin ang mga Marcos supporters or ang mga pro-admin. Ang mga DDS hindi anti-China eh, di ba? So mga Pinklawan yan, mga Pulawan, mga Pulahan, gano'n, Dilawan, yan, mga anti-China kasi mga nauuto. Mga kababayan, alam niyo ba sa China, since nagpapabalik-balik naman ako dyan, at least in Hong Kong, no? And even in Macau. So, alam nyo, dead ma sila. Wala silang pakialam sa nararamdaman nyo sa mga pambabalahura ng mga Pilipino sa kanila. Life goes on with them. Hindi sila apektado sa isang third world country na katulad ng Pilipinas. Hindi sila apektado sa nararamdaman natin at sa mga pambabalahura natin, no? Siguro nga dahil hindi nila naiintindihan ng wikang Filipino, hindi ba? So, dead ma sila. Pero alam niyo yung nangyari before, nasa Hong Kong kasi ako nung mga kuya, nung one time, binaha ang China, ang lakas kasi ng bagyo, ang daming namatay. Ang mga Pilipinong ing-ing na mga anti-China, kasi nga ganyan inuuto ng mga politiko, tawa ng tawa, buti nga, karma, kuning-kuning, yan, deserve nyo mga demonyo kayo, mga ano kayo, mapang-angkin ng teritoryo, kuning-kuning. Ating walang pakialam ang China sa mga pinagsasabing kademonyo ng mga Pilipino. Tuloy ang buhay para makarecover sa nangyaring baha at mga nagkandamatay nung binaha sila ng malala. Magpasalamat nga tayo dahil yung bagyong dumaan na yun sa Pilipinas, hindi ganun ka-devastating katulad sa China. Nalimutan ko kung anong bagyo yun eh. I think that was in 2024. Was it in 2024? Maybe, no?
pa taong 2024 yun mga kababayan, tumama yung bagyong yun sa atin, dumiretso sa China, gano'n naman kasi yung trajectory ng bagyo eh. So even yung Hong Kong, di ba, grabe yung mga bagyong palakas eh. Kung malakas sa atin, mas malakas sa kanila. So, paano kung karmahin tayo sa sa kasamaan ng bunganga natin? Lalo na yung mga utok-utok na mga syunga-syungang sambang-samba sa mga demonyong politiko at mga anti-Duterte na politiko at mga naging anti-Duterte na rin ng mga Pilipino. Kung tayo ang gabaan sa mga pinagsasabi natin yan sa China, right? Pero hindi yan ang sa tingin ko yung kinakatakot ni Ma'am Shi, mga kababayan ha, na baka matalo ng Cebu and Davao ang Maynila at ang iba pang lugar, no? Kumbaga, bumabaksak ang economy at ang pamumuhay ng ibang syudad, pero ang Davao at Cebu nagta-thrive dahil sa pagkaibigan sa China. Ang palagay ko dyan mga kababayan, ang kinatatakot ni Ma'am Shi, kasi mukhang siya naman ang kumukumpas, dahil yung jowa ay inutil at hindi naman nagtatrabaho at masama ang pakiramdam. So, alam naman na natin na mukhang si Ma'am Shi ang nagpapatakbo ng bansa natin. Ang hindi binoto, siya ang bida-bida at salot, no? Pakiramdam ko kaya siya dumidikit ulit, lalo na dito sa ambassador, ay para nagdududa siya na baka pondohan ng China itong mga massive rallies. Okay? For sure, hindi iba-back upan ng anemika ang mga protesta ng mga Pilipino. Kasi nga, nagsusumipsip singiwi sa anemika. Yung people powers daw ng mga nakaraan mga kababayan, people powers 1 and 2, was backed up by anemika, kaya nag-succeed. Hindi malayo ma-people power singiwi. Tama? Dahil alam ng mga Pilipino na mas deserve niya ang ma-people power kesa sa tatay niya. At baka yan na ang huling solusyon ng mga Pilipino. Kung ang tatay mo noon magnanakaw at na people power, since mas malala ka sa tatay mo, hindi ka lang magnanakaw, nyodik ka pa, nagpapaluvey ka pa, nagpapatusok ka pa gamit ang pera ng Pilipinas, kailangan kang ma-people power. Pero since hindi tayo baback upan ng anemika dahil nagsusumipsip sila sa kay Uncle Sam, kaya nga yung mga senador, di ba, katulad ng Nasisa, kung sino-sino pang mga anti-China ngayon na nagsasalita, yan ay nagsusumipsip lang sa US. Kasi nga gusto nilang tumakbo sa 2028. Anti-China, go, let's fund. Di ba? Sponsoran natin yung mga politiko ng Pilipinas na na anti-China. Tulungan natin para hawak pa rin natin ang Pilipinas sa leeg. Kasi gusto yan ni Uncle Sam, mga kababayan. Tanggapin man natin at sa hindi, mga ate at kuya, hawak pa rin tayo ng anemika sa leeg. Di ba may kantangang ganyan si Freddie Aguilar, sa kuko ng Agila? That was a parang symbolism, no? Or ganun yun eh. Sa kuko ng Agila, kailangan mong kung makalaya, right? Katulad niya, ako ay palaya sa kuko ng Agila, magpang alipin. Hindi ko alam ang lyrics mga, pero naalala ko lang. May ganun yata kinakati yung mga magulang ko. Tama mga kababayan? I think the eagle symbolizes the US. At kailangan makalaya ng mga Pilipino sa Agila. At least sa bald eagle ng anemika. Kasi yun yung parang symbol ng US eh. Alright? So, kung nagpapakatuta singiwi, yung claw, yung talon ng Agila nakasakmal sa leeg niya or sa bansa natin. So, since tuta siya ng sunod-sunuran siya kay Uncle Sam, hindi siya gugustuhin ng anemika na matanggal. Pero, dahil nga sa mga, alam niyo na, nagpupulveron ang magjowa, paranoid ang mga yan, naghihinala na baka ang mag-finance ng mga susunod na movement ng mga Pilipino ay China. Kasi, hindi nagugustuhan ng China ang kabarubala ng bunganga ng Philippine government sa kanila. Tama? Malay nyo, ma-imbier na ang China at tumulong, magrarally kayo, mag-people power kayo, magkano kailangan nyo. Kung si Sara Duterte ay, si Sara Duterte ay anak nung kaibigan namin,
Kung siya ang papalit, eh di gugustuhin naming matanggal nga yung inutil yung leader at mukhang wala sa tamang pag-iisip at inaaway-away kami. Right? What do you think mga kababayan? Bakit parang pumipreno sila ngayon? Kung asbag na yun ang kanilang mga opisyales, lalo na yung pumapalakpak yung ilong na si Tariela ba yon? Tariela Arida ba yon? Sino yon? Yung kamukha ni Alan Kay? Oh, kung asbag na asbag yun at gustong-gusto makipagbasag ulo, pero sino pa nga, pati yata si Gibo Chodoro, no? Bakit parang pumipreno ang mag-asawa ngayon? Takot ba silang maging kalaban ang China at baka back upan ng China ang mga protesta? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.